Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan nasa harapan na ng tarangkahan ng Qindian Town ang ating bida na kasama si Liliu at Jiang Glu. At doon ay tinanong ni Liliu kung hindi ba masaya si Jiang Chen na may kasama siya ngayon na isang magandang babae. At sa naging tanong naman niya ay pilosopong tumugon ng ating bida kung saan sinabi niya na ano naman kung may kasama siya ngayong magandang babae. Sapagkat ang dahilan lang naman kung bakit niya ito sinama ay dahil may sapat na lakas si Liliu upang maprotektahan siya sa mga maaaring maging panganib, at nang marinig ito ni Liliu ay makikita na lang sa kanyang ekspresyon na labis siyang nasaktan dahil hindi niya inaasahan ang magiging sagot nito. Kaya naman malungkot niyang sinabi na kung ikakamatay ba ni Jiang Chen kung magsasalita man lang ito ng magagandang bagay. Sa kabilang banda naman ay nang bahagya ng makalapit sila Jiang Chen sa papasok sa tarangkahan ng Qindian Town ay may biglang humarang sa kanila na isang grupo ng mga cultivator. At doon ay nagpakilala sila bilang martial artist na kabilang sa mga miyembro ng Star Sword Sect, at kasabay nun ay mariin nilang tinanong kung may katotohanan ba na ang ating bida talaga ang mismong pumaslang sa kanilang sect leader. Nasabi rin nila na huwag nang magsinungaling si Jiang Chen at sabihin na sa kanila ang totoong nangyari sa loob ng Sunset Ruins. Sa kanila namang naging tanong ay hindi ito sinagot ng ating bida bagkus ay ininsulto niya pa ang mga ito sa pagtawag sa kanila na isang grupo ng mga loser. At kasunod nun ay sarkastikong nagsaad si Jiang Chen na ang katulad niyang isang gentleman ay hindi dapat gumamit ng kahit anong karahasan, subalit ang mga babae ay may karapatan na gawin ito. Sa naging saad naman niya ay batid na ni Liliu na sa kanya na naman ipapagawa ni Jiang Chen ang pakikipaglaban sa mga ito, kaya naman sinabi niya ng may maamong mukha na isa rin naman siyang gentlewoman, ngunit sa kanyang ginawang pagpapanggap ay nabaliwala lang ito nang tinignan siya ng ating bida ng may nakakalokong ekspresyon. Habang mariin itong hindi sinasangayunan ang binitawang salita ni Liliu. Matapos yun ay nagsaad na si Jiang Chen na si Liliu na ang bahala sa mga hangal na ito, at kasunod nun ay nagpatuloy na silang dalawa ni Jiang Glu na pumasok sa Qindian Town, kaya naman labis-labis na lamang ang naramdamang galit ni Liliu sa ginagawang pangbabalewala sa kanya ni Jiang Chen. Subalit hindi niya naman ito maaaring galawin kaya naman ibinaling niya na lang sa mga hangal na miyembro ng Star Sword Sect ang kanyang matinding galit, ngunit pagkatapos nun ay labis-labis na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa kanyang biglang naramdaman, kung saan may bigla na lang na bumagsak na nilalang na naglalabas ng matinding aura sa kinaroroonan nila Jiang Chen. Nilipat naman ang eksena sa kinaroroonan ng ating bida kung saan nagmamadali siyang gumalaw. At sa loob-loob niya na hindi na siya magtataka kung bakit malalakas ang loob ng mga hangal na miyembro ng Star Sword Sect na humarap sa kanya kahit batid na nilang kasama niya si Liliu, at ito ay dahil may inupahan ang mga itong ilang expert upang makatulong sa kanila sa pagpatay sa kanya. Binalik naman ang eksena sa kinaroroonan ni Liliu kung saan ay inatake na niya ang mga hangal na miyembro ng Star Sword Sect, at doon ay madali niya lang naman na pagtagumpayan na matalo ang mga ito. Matapos yun ay itunoon na muli ang eksena sa ating bida kung saan nagawa niyang mailagan ang ginawang malakas na pag-atake ng mga expert na assassin habang hawak-hawak niya si Jiang Glu. At doon ay naramdaman niya sa atake nila ang spiritual energy, kaya naman sinabi ni Jiang Chen na sigurado siyang ang mga ito ay may level ng Greater Tao Realm Cultivator, dagdag pa ng ating bida na walang kakayahan ang mga hangal na katulad nila na hindi niya makilala matapos niya silang pagtuunan ng kanyang atensyon. At sa ginawa namang pagyayabang ni Jiang Chen ay labis na nagalit ang hangal na assassin expert kaya naman agad niyang inatake ang ating bida gamit ang isa sa kanyang malalakas na teknik, at nang makita ito ng ating bida ay agad na din siyang pumustura upang sabayan ang ginawang pag-atake ng hangal, kung saan bago pa ito tumama sa kanya ay pumalibot na kay Jiang Chen ang kasalukuyan niya na pinakamalakas na depensa na kung tawagin ay 9 Battle Stratagems Technique. Subalit nang tuluyan na nga itong tumama ay mabilis lamang na nawasak ang pinakamalakas na depensa ng ating bida, patunay na napakalayo talaga ng agwat ng kanilang mga lakas. At matapos yun ay dumiretso pa nga ang atake na ito kay Jiang Chen, at hindi rin nagtagal mabilis na tumama ito sa kinaroroonan ng ating bida, na nagsanhi ng maliit na pagsabog ng kalupaan. Ngunit sa kabutihang palad naman ay bahagyang nakaiwas ang ating bida kaya naman maliit na pinsala lamang ang kanyang natamo,
Gayunpaman ay makikita pa rin sa kanyang kalagayan ang labis na napanghihina ng kanyang katawan. Sa kabilang banda naman ay nang makita ng hangal na assassin na nagawang makaiwas ni Jiang Chen sa kanyang ginawang pag-atake, ay mas lalo pa nga itong nakaramdam ng inis kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at doon ay muli na naman siyang nagpakawala ng isa pang atake, habang mariin niyang sinasabi na titignan nila ngayon kung gaano karami na atake ang magagawang maiwasan ni Jiang Chen. Ang ating bida naman na labis na ang nararamdamang panghihina ay wala ng kakayahan na muli pang iwasan ito sa pangalawang pagkakataon, kaya naman dahil doon ay tinawag na niya si Li Liu upang matulungan siya. At nang marinig ng hangal ang ginawang paghingi ng tulong ni Jiang Chen kay Li Liu ay napangitngit na lang ito sa matinding galit dahil batid niya na may kakayahan si Li Liu na labanan siya ng sabayan. At maya-maya lang ay mabilis namang dumating si Li Liu kung saan ay walang kahirap-hirap niyang sinalag ang pinakawalang malakas na atake ng assassin, kasunod nun ay tinanong niya ang kanyang master kung ano na ang kalagayan nito, at sa kanya namang naging tanong ay mabilis naman itong sinagot ng ating bida na huwag na siyang alalahanin pa ni Li Liu at mag-focus na lang sa gagawin niyang pakikipaglaban. At nang makita ng hangal ang naging pagdating ni Li Liu ay nakaramdam na siya ng bahagyang pangamba. At sa loob-loob niya na siguradong magiging mahirap ang magiging pagharap niya sa babaeng ito, kaya naman napagdesisyonan niya na lang na tumakas muna at maghanap na lang ng ibang pagkakataon upang paslangin si Jiang Chen. Kasabay nun ay mabilis na ngang tumakas ang hangal na ito. At nang makita naman ni Li Liu ang ginawang pagtakas ng assassin ay agad na sana siyang kikilos upang habulin ito, ngunit sa hindi inaasahan ay mabilis itong pinigilan ng ating bida, habang sinasabi niya na hindi sila nandito para sa hangal na iyon, dahil ang layunin lang nila kaya sila nandito ay walang iba kundi ang gaganaping piging ng Martial Arts Council, dagdag pa ni Jiang Chen na sigurado rin siyang sasamantalahin ng kanilang mga kalaban ang gaganaping piging na ito upang atakihin sila. Matapos yun ay inalalayan na niya si Jiang Guo na mas napinsala pala sa nangyaring palihim na pag-atake, at kasabay nun ay inaya na niya si Li Liu upang magtungo na sa lugar ng paggaganapan ng piging. At maya-maya pa ay makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na nga sila Jiang Chen sa isang magandang mansyon, kung saan ay malugod silang sinalubong ng nakaraan lang na naging servant ng ating bida na Council Master ng Martial Arts Council na nagngangalan palang Wu Mo. At doon ay nagpadala si Council Master Wu ng pribadong mensahe na maging alerto si Jiang Chen sa kanyang paligid. Sa kadahilanang may isang tao na naglagay ng pabuya sa ulo niya sa Dark Pavilion. At sa naging saad niya ay mabilis namang tumugon ang ating bida na alam na niya ito dahil kakagaling lang nila sa isang pag-ambush. At sa loob-loob ni Jiang Chen na ang assassin na yun ay siguradong nanggaling rin sa Dark Pavilion na isa sa pinakamalalakas na sect sa kanilang atheist continent, dagdag pa niya na likas na sa Dark Pavilion ang ginagawa nilang pag-assassinate, at ang lahat ng miyembrong assassin ng sect na ito ay sinanay na siguraduhing tapusin ang lahat ng binigay sa kanilang misyon kahit ano ang mangyari. Muli namang nagsaad si Council Master Wu na sinigurado niyang mahigpit ang seguridad sa paligid ng buong mansyon, at doon ay hiniling niya na sana ay walang mangyaring masama sa kanyang master sa gaganaping piging, at sa naging saad naman niya ay nagtanong ang ating bida kung kilala ba ni Council Master Wu ang tao na nagpatong ng pabuya sa kanyang ulo. Subalit sa kasamaang palad ay maging si Council Master Wu na malawak ang impluensya ay walang ideya kung sino ito, sa kadahilanang kailanman ay hindi inihahayag ng Dark Pavilion ang pagkakakilanlan ng kanilang mga nagiging kliyente, ngunit gayunpaman ay sa tingin niya ay isa ito sa bawat sect na nakabangga ni Jiang Chen, at nang marinig naman ito ng ating bida ay sinabi niya na kung ganun pala ay makikipaglaro siya sa mga ito. Nilipat naman ang eksena kung saan tuluyan na ngang nakapasok sila Jiang Chen sa paggaganapan ng malaking piging ng Martial Arts Council, at doon ay bahagyang nagulat ang ilang cultivator na nakakita sa ginawang pagsundo ni Council Master Wu sa sect leader ng isa lamang hamak na 9th-rate sect, kaya naman napapatanong na lang sila kung nagkataon lang ba talaga ito dahil para sa kanila ay hindi ito gagawin ni Council Master Wu sa isa lamang na mababang sect. Samantala ay malugod namang inimbitahan ni Council Master Wu si Jiang Chen na umakyat sa pangalawang palapag, at sa kanya namang naging alok ay hindi naman ito tinanggihan ng ating bida. Subalit labis naman na nagalit ang mga cultivator na nanggaling sa matataas na sect na nakapwesto rin sa pangalawang palapag nang marinig nila ang naging saad ni Council Master Wu, kaya naman agad nila itong hindi sinang-ayunan dahil para sa kanila ay walang karapatan ng isang sect leader ng isa lamang hamak na 9th-rate sect na makahanay nila sa pangalawang palapag,
Kaya naman dahil doon ay pasigaw nilang tinanong kung mababa lamang ba ang tingin sa kanila ni Council Master Wu. Sa kanila namang naging hinaing ay pabalik silang tinanong ni Council Master Wu, kung saan pasigaw niya ring sinabi na kung sino rin ang nagbigay ng karapatan sa kanila na gumawa ng eksena sa piging na inorganisa ng kanilang martial arts council. Dagdag niya pang tanong na kung nandito ang mga ito upang makilahok sa gaganaping piging ay mas makabubuti sa kanila kung ititikom na lang nila ang kani-kanilang mga bunganga. Nasabi rin ni Council Master Wu na ang ginawa niyang pag-imbita sa Peerless Sect para umupo sa pangalawang palapag ay desisyon ng kanilang martial arts council, at kasabay noon ay mariin niyang tinanong sa lahat na kung sino na ngayon ang maglalakas loob na mga has na questionin ang desisyon nilang mga council. At nang marinig naman ng iba pang mga cultivator na nanggaling sa matataas na sect ang mga binibitawang salita ni Council Master Wu, ay napagtanto na nila na may koneksyon nito sa Peerless Sect. Kaya naman dahil doon ay napagpasyahan na nila na huwag na lang bigyan pa ng pansin ang pag-akyat ni Jiang Chen sa pangalawang palapag. Sa kadahilanang para sa kanila ay mahirap ma-offend ang Martial Arts Council, kaya naman kinakabahan na nilang sinabi na kung yun pala ay desisyon ng Martial Arts Council ay wala sila sa posisyon para questionin ito, na mabilis rin namang sinang-ayunan ng kanyang kasama, dagdag pa nito na hindi rin talaga sila maglalakas loob na mga has na questionin ang kanilang desisyon. Dahil sa tingin nila ay may rason naman ang Martial Arts Council para gawin ito. Sa nagaganap naman na diskusyon ay may isang matanda ang nakisali sa nangyayari, at ito ay walang iba kundi ang hangal na dahilan ng pagsugod ng 9 na tao realm expert sa Peerless Sect, at doon ay tinanong niya si Council Master Wu kung ano ang pinakamahalagang bagay sa ginaganap na piging ngayong taon. Sa naging tanong naman niya ay masayang sinagot ito ni Council Master Wu, kung saan inilahad niya na ang pinakamahalagang bagay sa piging ngayong taon ay walang iba kundi ang patak ng mixed blood ng Kirin. At nang marinig ito ng mga cultivator ay labis-labis na lamang ang kanilang pagkabigla, at kahit maging ang ating bida ay bahagyang nagka-reaksyon nang malaman niya ito. Sa naging matinding reaksyon naman ng lahat ng cultivator ay mabilis silang pinakalma ni Council Master Wu. At matapos yun ay ipinaliwanag niya sa lahat na isa lamang itong mixed blood ng Kirin at hindi pure blood ng Kirin. At sa naging paliwanag naman niya ay imbis madismaya ang mga cultivator ay namangha pa rin sila, dahil para sa kanila ay kahit mixed blood lang ito ng Kirin ay napakahalaga na nito sa lahat bilang martial artist, sa kadahilanang kahit ang isang mortal lang ang gumamit ng isang patak ng mixed blood ng Kirin ay tiyak na mapapahusay ang katawan nito. At kung ang isang cultivator naman ang gagamit nito ay siguradong madadagdagan ang kanilang pisikal na abilidad. Sa kabilang banda naman ay maging si Liliu ay sobrang namangha rin sa kanyang nalaman, dahil hindi niya inaasahan na sa lugar pa na ito siya makakakita ng isang Kirin blood, dagdag niya pa na ang mga Kirin ay isang divine beast na bihirang magpakita sa kanilang mundo. Kaya naman sa paningin ng lahat ay isa na itong pure blood ng Kirin kahit ang katotohanan ay isa lamang talaga itong mixed blood ng Kirin. Habang ang ating bida naman na kanina lang ay bahagyang nagkaroon ng reaksyon nang marinig ang dugo ng Kirin ay isinasawalang bahala na ito sa ngayon, sa kadahilanang para sa kanya ay hindi naman mahalaga ang isang mixed blood Kirin, dahil sa nakaraan niyang buhay sa Empyrean Continent ay normal lang sa kanila na ginagawang pagkain araw-araw ang laman ng mga Kirin. Matapos yun tinawag niya si Jianglo dahil bagamat walang silbi ito sa kanya ay labis naman itong makakatulong kay Jianglo upang mas mapalakas pa ng sobra ang katawan nito. Dagdag niya pang paliwanag na kapag na-absorb na ito ni Jianglo ay kahit ang matataas na level ng cultivation kumpara sa kanya ay tiyak na walang magiging laban pagdating sa pisikal na lakas at sa paggamit ng depensa. At nang malaman naman ni Jianglo na labis pala itong makakatulong sa kanyang cultivation ay agad niyang sinabi kay Jiang Chen na kung ganun pala ay nais niyang makuha ang bagay na ito. Sa naging saloobin naman niya ay sinabi ng ating bida na kung nais talaga makuha ito ni Jianglo ay dapat siya mismo ang makipaglaban upang makuha ito. Dagdag niya pa na ang cultivation ngayon ni Jianglo ay walang tigil sa pag-unlad matapos nitong ma-awakened ang primordial divine physique. At bukod pa dun ay nagawa pa ni Jianglo na mahigitan si Jiang Chen pagdating sa level ng cultivation, at doon ay nahihiya namang sumang-ayon si Jianglo at ipinaalam niya na nagawa na niya na makapag-breakthrough hanggang sa level ng conception tier. Bahagya namang nagalak ang ating bida sa sobrang bilis na naging pag-angat ni Jianglo matapos nitong ma-awakened ang kanyang divine physique.
At bukod pa dyan ay nagawa rin niyang maabot ang conception tier, ganong spirit tier pa lamang siya nang magsimula siyang mag-cultivate sa parehong araw rin ng pag-awaken nito. Dagdag niya pa sa kanyang isipan na nanghihinayang siya dahil naging abala siya sa kanyang sariling cultivation, dahil kung hindi ay matutulungan niya sana si Janglo na maabot ang higit pa sa level ng conception tier. Sa kabilang banda naman ay labis nang nasasabik ang lahat ng mga cultivator sa mangyayaring paligsahan kung saan maaaring mapanalunan ang mixed blood ng Kirin, kaya naman sabay-sabay na silang naghihinaing na simulan na agad ni Council Master Wu kung ano talaga ang magiging paligsahan. Sa kanila namang naging hiling ay hindi sila nabigo ng masayang inanunsyo ni Council Master Wu na magsisimula na sila ngayon. Kaya naman kasunod noon ay umakyat na siya sa entablado, at doon ay ipinaliwanag ni Council Master Wu na katulad ng nakaraang taon ay kapareho rin ito ang magiging paligsahan ngayong taon at ang mga magiging patakaran. Matapos yun ay inilahad na niya sa lahat na kung sino man ang mga nais makuha ang mixed blood ng Kirin ay umakyat na sa entablado at makipaglaban para dito. At kung sino man ang matitirang cultivator na wala nang nais kumalaban ay siya ang tatanghaling panalo. Naging interesado naman ang ating bida nang malaman niyang ang gaganapin palang paligsahan ay ang patagisan ng lakas ng bawat cultivator, at sa loob-loob niya na kung si Lilyo ang pasasalihin niya dito ay siguradong mapapasa kanila na ang patak ng Kirin blood ng walang kahirap-hirap. Samantala ay may isa naman ng cultivator ang naglakas loob na umakyat sa entablado, at ito ay walang iba kundi ang hangal na senior na walang utang na loob na nagsuplong kay Jiang Chen, at doon ay nagpakilala siya sa lahat bilang kabilang sa Star Sword Sect na nagngangalang Linmo, at kasunod nun ay mayabang nitong tinindigan ng ating bida, ngunit sa kabila naman nun ay nangangamba siya dahil batid niya sa kanyang sarili na wala siyang magiging laban kay Jiang Chen. At nang makita naman ng ating bida ang pagtitig sa kanya ng masama ng hangal ay inaakala na niya na siya ang hahamunin nito. Kaya naman sasangayunan na niya sana ito upang bigyan ng leksyon ang hangal na si Linmo dahil nagtatangka pa rin itong paslangin siya matapos niyang iligtas ang mababang buhay nito. Subalit sa kanya namang inaakala ay mabilis itong napawalang bisa nang magsaad ng paghamon si Linmo ng pakikipaglaban kay Janglo, at sa loob-loob niya na dahil wala siyang kakayahan na tapatan ang lakas ni Jiang Chen ay ibabaling niya na lang ang kanyang matinding galit sa tauhan nito. Kaya naman dahil doon ay nakaramdam na lang ng bahagyang inis ang ating bida nang marinig niya ito, habang si Jiang Lu naman ay nabigla na lang dahil hindi niya inaasahan na siya agad ang unang makikipaglaban. Sa nangyari naman ay pinaalalahanan ng ating bida si Jiang Lu na siguraduhin nitong makukontrol niya ang kanyang lakas. Sa kadahilan ng ang divine physique niya ay kaka-awaken pa lamang kaya naman hindi niya pa makokontrol ng maayos ang kanyang sariling lakas. Dagdag pa ni Jiang Chen na tiyakin ni Janglo na mag-iingat siya ng lubusan dahil baka aksidente niyang mapatay ang mga magiging kalaban niya, at sa naging saad naman ng ating bida ay mabilis itong sinang-ayunan ni Janglo, ngunit makikita sa ekspresyon niya ang matinding kaba na kanyang nararamdaman. Matapos yun ay unti-unti na ngang umaakyat si Janglo sa taas ng entablado. At nang makita ito ng hangal na si Linmo ay mayabang niyang sinabihan si Jiang Chen na sisiguraduhin niyang mapait ang sasapiti ng mga disciple ng Peerless Sect sa kanyang mga kamay. At doon ay may binabalak pa sanang sabihin ang hangal na ito, subalit bago pa siya muling makapagsalita ay binigyan na siya ng isang simpleng suntok ni Janglo nang hindi niya namamalayan na bumaon pa sa kanyang makapal na pagmumukha. At bukod pa doon ay bagamat simpleng suntok lang ito ni Janglo ay nagsanhi ito ng pagtilapo ni Linmo sa malayo. At hindi rin nagtagal ay tumama ito sa malaking pader ng mansyon na nagsanhi ng pagbaon ng buong katawan niya dito. Labis naman na ikinagulat ng mga disciple ng Star Sword Sect nang masaksihan nila ang nangyari sa kanilang kasamahan, at maging ang bagong luklok na sect leader ng Star Sword Sect ay hindi rin nakaligtas sa matinding pagkagulat nang masaksihan niya ang matinding sinapit ng kanilang disciple. Ibinalik naman ang eksena sa kinaroroonan ni Janglo. At doon ay sobra itong natataranta dahil hindi niya inaasahan na ganito ang kahahantungan ng kanyang kalaban kahit hindi naman ganun kalakas ang ginawa niyang atake. At sabay na ipinaliwanag ni Janglo kay Jiang Chen na sa oras daw ng ginawa niyang pagsuntok, ay biglang naglabasan ang umaapaw na enerhiya sa kanyang katawan na hindi niya magawang makontrol, at nang makita naman ng ating bida ang labis na pangangamba nito ay pinakalma niya muna ito. At kasabay nun ay nagsaad siya na tuturuan niya agad si Janglo na makontrol ito pagbalik pa lang nila sa kanilang sect. Matapos yun ay ibinaling naman ni Jiang Chen ang kanyang atensyon sa mga hangal na Star Sword Sect,
kung saan mayabang niyang tinanong ang sect leader kung may nais pa ba sa kanila na lumaban sa disciple ng kanyang peerless sect, at doon ay sarkastiko niya pang ipinaalam sa mga hangal na si Jianglu ay ang pinakamahinang disciple sa kanilang sect. Kaya naman sa nangyari ay labis na lamang ang naramdamang galit ng hangal na sect leader sa ginawang pang-iinsulto ng ating bida, at doon nga ay pasigaw nitong sinabi na ang lakas naman daw ng loob ni Jiang Chen na magyabang sa kanila matapos lamang manalo ng isang beses, at kasunod nun ay inutusan na ng sect leader ang isa pang disciple na sunod na lumaban kay Jianglu. Ngunit matapos yun ay pag-akyat pa lang ng kanyang disciple ay walang kahirap-hirap rin itong tinalo ni Jianglu. Kung saan kapareho ng sinapit ni Lin Mo ay tumilapon agad ang hangal sa pamamagitan lamang ng isang simpleng suntok, kaya naman sa nangyari ay muli na namang nagulat ang mga hangal nang makita nila ito, at doon ay napapatanong na lang sila kung ano bang klaseng nilalang si Jianglu, dahil kahit hindi pa ito gumagamit ng kahit anong martial arts ay nagagawa na nitong makapagpalabas ng napakalakas na atake. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!